December 25, Daddy Rob! Hi guys! Welcome to my channel. So another travel vlog na naman tayo. And this time, explore naman natin ang Manila. Yung district ng Manila na pupuntahan natin for today's video ay ito yung district na kung saan nabuo ang aking teenage years. Alam nyo kung bakit? Kasi dito ako nag-high school, guys. Walang iba kundi ang Paco, Manila. Samahan niyo ako at explore natin ang Paco, Manila. Ng Paco, ito yung unang papasok sa isip ninyo, yung Paco Catholic School. Yung Paco Catholic School, guys, sa lahat ng parochial school o yung mga school na under ng parokya o ng simbahan, ay ito yung pinakamalaking school. And kaya nitong i-cater, kung hindi ako nagkakamali, more or less mga 5,000 students or more. I'm not sure kung ganun. Basta may nakita kasi ako na ang enrollees nila ay umabot ng 5,000. Itong Paco Catholic School na to ay itinatag, sobrang tagal na nito, guys. 1912 pa. Panahon pa ng Americans itong school na to. At alam nyo ba, guys, kung sino yung kilalang actor na nag-aral dito sa Paco Catholic School? Kung makikilala nyo itong nasa video na to, Pampanga! United Kingdom! Siya yung actor na nag-aral dito. Walang iba kundi si Alden Richards. Katapat lang ng school and simbahan, itong McDonald's. It brings back my high school days. Alam niyo kung bakit? Kasi dito ako sa Paco Catholic School nag-high school. It's been years since makabalik ako, guys, dito sa school. And I can say na marami na rin mga changes na naganap dito within how many years na graduate ako. So, batch 2011 ako. Bukod sa mga structure na noong panahon ng Kastila, alam nyo ba na ang Paco, Manila ay ang unofficial na tinatawag na Little India ng Philippines? Kasi dito sa Paco, Manila, may mga Indian migrants na naninirahan dito. And bukod dito, guys, may mga matatagpuan, may Sikh temple and Hindu temple na matatagpuan. At dito sa Paco, Manila, masarap mag-grocery ng mga Indian products. So, ang i-recommend ko sa inyo kung saan ako nag-grocery, dito sa Ann Mall Grocery. So, pag nandito ako sa Paco, dito ako pupunta. Tara, samahan niyo ako, pasok tayo sa Ann Mall Grocery. Mag-grocery tayo, guys. So, hanap tayo ng mga ilang Indian products na bibili natin and iluluto natin in the near future sa aking vlog. So, bukod sa grocery, guys, dito sa Ann Mall, masasarap yung kapagkain nila. I can guarantee you na sobrang sarap ng mga food nila. Ang favorite ko sa kanila yung samosa and gulab jamun. So, tikman natin tong samosa nila. So, yung samosa nila, ito yung parang empanada nila, guys. So, maraming ways naman paano lutuin ang samosa. Pero usually, ang samosa ay veggies. So, is this chutney? Masarap sa samosa, lalagyan ng chutney. Ganito na lang natin. Ginawa ko siopaw. Ukman natin. Masarap, guys. Lalo na sa mga vegetarian, magugustuhan nyo to. Naya ako. May mga kumakain, guys. We have here gulab jamun. So, parang siyang fried milk. Actually, fried milk siya. Or fried cheese. The paneer, right? No, it's just Milk powder. milk powder down. Milk solid. Okay. But if you don't have milk solid daw, milk powder will do. Other, they put cheese, like paneer. What the okay. Filipinos also have that dish where you dry out the milk, you boil it, and then you spread it. I see. So it's made
It's made of milk solid, sabi sa akin. Tapos, binababad siya sa sweet, sa syrup. It's usually cardamom. Yun yung isa sa mga elemento. Di ba nag-agree sila? Sa favorite kong, isa sa mga favorite dessert ko talaga, gulab jamun. Sarap. I love it. Nandito ako sa nag-iisang Hindu temple na matatagpuan sa Manila. Sa Google Map, ang tawag dito Hindu Temple, Manila. Pero hinanap ko, yung official name nito ay Hariram Temple. So actually, ang nagustuhan ko dito sa temple ng Hariram ay temple ito not only for Hindu, kundi sa mga Sikh din. Ganito yung nangyari sa pagpasok ng temple. Ang pasok mo ng temple, sa second floor kasi yung temple, magtatanggal ka ng shoes. And then, pagpasok mo sa prayer hall, since ang prayer doon ay Sikh, yung mga lalaki, required na magsuot ng parang white hat. And then, mag-pray ka doon, iikot ka doon. And then, ang nagustuhan ko rin dito sa Hindu temple na to, lahat ay welcome. Basta, ire-respect ninyo yung sanctity ng prayer, okay kayo, pwede kayong pumasok. It's for free, but again, you have to respect them. Katabi lang nitong temple na to, may nakita akong hidden gem dito sa Paco. Actually, Nepalese restaurant siya. Ang pangalan niya ay Kathmandu Takhali Restaurant. So, sabi ni ate, tinanong ko ilang years na sila. So, 1 year and 2 months. So, medyo bago-bago pa siya. First time ko makatikim ng Nepalese food, so excited na ako. Ang in-order ko ay kanilang chicken takhali set. So, for only 399, may soup ka na, may rice ka na, may ulam ka pa, at may gulay ka pa. O, diba? Tapos, meron pang, anong pong tawag dito? Papay? Papad? Kala ko papay. Ginawa kong cartoon. So, at meron pang parang biskuit na papad. So, tikman natin silang lahat. I'm so excited, guys. Nagustuhan ko siya, guys. Sobrang sarap niya. Yung ulam, yung manok, tamang-tama yung spice niya. Hindi nakaka-overwhelm yung lasa niya. Sa soup, tamang-tama na yung alat. Gusto ko rin. Lahat naman masarap yung set nila. I love it. Nagustuhan ko. Very good. Nandito ako sa isa pang pinagmamalaki ng Paco, Manila, ang Paco Park. Bago ito naging national park, alam niyo ba na itong Paco Park na ito ay dating sementeryo? Actually, nung panahon ng Kastila, ito ay isang sementeryo. Sementeryo ng mga mayayaman na nakatira sa Intramuros o sa Old City ng Manila. At pupuntahan nga natin dito ang puntod ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Kasi noong siya ay binarel sa Bagong Bayan, dito siya inilibing. So tara, samahan ninyo ako at puntahan natin ang libingan ni Jose Rizal. Ito nga yung libingan ni Jose Rizal dito sa Paco Park. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit yung initials niya ay baliktad? Imbis na JPR, naging RPJ. Kwento ko sa inyo kung bakit ganon. Kasi nung December 25, Daddy Rob! Ay, iba pala yun, guys. Charot lang. December 30, 1896, si Jose Rizal ay hinatulan ng kamatayan sa Bagong Bayan. So, siya ay in-execute na. Lihim na inilibing dito si Jose Rizal nang walang pagkakakilanlan o identification. Yung kapatid niyang si Narcisa, inahanap yung kanyang puntod sa iba't ibang sementeryo. Napadpad dito si Narcisa dito sa Paco Cemetery sa paniniwala na ito yung puntod ni Jose Rizal. Nung pinaniwalaan niya na ito na yung libingan ni Jose Rizal kasi hindi patag, niregaluhan niya yung nagbabantay ng sementeryo upang lagyan ng markings itong libingan na ito na RPJ. And then afterwards, December 30, 1912, 16 years after na pagkamatay niya, hinukay ang kanyang libingan dito sa Paco Park, tapos yung kanyang bangkay ay inilipat sa Bagong Bayan o Luneta. Kaya sa mga nagtatanong dyan, nandito pa ba yung bangkay ni Jose Rizal? Ang kasagutan dyan ay, Hindi po, ate! Ang meron na lang dito ay yung site na kung saan siya inilibing.
bukod nga pala sa ito ay national park, itong Paco Park na ito ay ginagawa ding events place kasi sobrang ganda niya for kasal. By the way guys, meron din silang chapel dito and may mass din dito kung hindi ako nagkakamali every Sunday. So ang patron saint naman nitong Paco Park ay si Saint Pancreatus. So Pancreatus ba? Pancratius? Lagay ko na lang yung tamang spelling dun sa screen. Bukod ko sa Rizal, dito rin inilibing yung 3 paring binitay na sinasabing nagpasimula ng Cavite Mutiny kahit naman na hindi sila yung nagpasimula. Nandito yung libingan nila Padre Gombursa, Padre Burgos at Padre Zamora. Guys pag Gombursa, alam nyo dapat yung ibig sabihin, basic na lang yan. Gombursa, ulitin ko, Gomez, Burgos, Zamora. Hindi po majoha ha. Nandito tayo sa isa pang Indian temple na matatagpuan sa Paco, Manila, ang Khalsa Diwan Indian Sikh Temple. Kung kanina yung pinuntahan natin ay Hindu and Sikh Temple, eto naman guys ay exclusive lang sa mga Sikh. So by the way guys, itong temple na to, ang sinasabing oldest Gurdwara o temple na na-establish dito sa Manila. Actually guys, itong temple na to, wala pa ako meron na to. Kasi na-establish ito ng 1929 ng mga Punjab immigrants dito sa ating bansa. So hindi ba kayo nagtataka na may Hinduism and Sikhism? Ano bang pinagkaiba nila? So para madali nating ma-distinguish ang kaibahan nila, ang kaibahan nila ay sa number of gods. O pag Sikhism, monotheism yan. Ibig sabihin, isang Diyos lang ang pinaniniwalaan. Unlike sa Hinduism, polytheism, ibig sabihin marami silang Diyos na pinaniniwalaan. Ang founder ng Sikhism ay si Guru Nanak. And sinasabi din ang Sikhism ay isa sa mga youngest religion na na-establish sa buong mundo. Pagpasok nyo ng temple, ganun din in any Sikh temple, lalo na sa mga lalaki, or sa mga babae kasi naka-veil na, magsusuot kayo ng parang turban, tapos itatali nyo dito sa likod, tapos magwawash kayo ng feet. Bawal ang shoes sa loob ng temple. So dito sa tapat ng temple, every Sunday, may nagtitinda dito ng panipuri. So yung panipuri, ano siya? Ganito siya, may bilog siyang crackers, tapos ika-crack mo to. Ayan. Tapos, ito yung filling, lalagyan mo ng gulay sa loob. Tikman natin guys. Patatas yung kanilang filling. Ayan. Lagyan natin. Tapos, i-dip natin sa sauce. May mga nanonood sa akin, customer na India. Namaste! Kain po. Kain. Lagyan natin na sweet sauce para mas bongga. Perfect! For only 100 pesos, 10 pieces na siya, tapos may filling, tapos may sauce pa. And by the way, sila kuya, every Monday to Saturday, kaya po naman sila nagtitinda. I love the panipuri, masarap. Actually guys, may puntahan pa akong kainan na gusto kong subukan dito sa Paco. Leo Viv in Asia, French cuisine, and yung isa naman, the original chicken pandian. Kaso guys, sarado yung mga restaurant. Yung sa Leo Viv in Asia, hindi ako umabot kasi yung oras kasi nila sa French restaurant ay may interval. Ibig sabihin, mga after lunch, sarado na sila. Kasi yung lunch time nila, it's 11 to 2. And then dinner time, it's 5 to 8. Between 2 to 5 p.m., sarado siya guys. Ayoko naman maghintay. Maybe next time, try natin makakain doon. And the original chicken fandiam or fandian, sarado siya pag Sunday. So maybe next time, masusubukan din natin yan. Sana na-enjoy ninyo yung video for today. Sana mapuntahan nyo rin yung mga pinuntahan ko dito sa Paco, Manila. Alam nyo nang gagawin ninyo guys? Just subscribe, like, and hit the notification bell para lagi kayong updated, and also follow my social media accounts. So, yun lang guys. Bye! Love you all and see you sa ating next video.